Opo, good morning po, Kuya Daniel. Opo, ano po ang naging problema natin, Inay? Tatanong ko lang po yung pagkaka-aksidente ko po sa sasakyan. Ang nangyari po kasi yung lumihis po yung buto ng aking kanang balikat po. Kapag po ganitong malamig, tag-ulan po, kumikirot po siya. Kapag nakababa po ang kanang baraso ko po, nangangalay po. Nangangalay. Mga year 2000 po kasi nangyari po yung na-aksidente po ako sa Manila. Doc Peebles. Good morning, Kuya. Ano ba? Talaga si Doc Peebles kanina dumadating, nagmamadali. Sabi, late na ba ako? Sasabihin ko sana, wala ka ba relo? Hindi, nakita ko 4:20 na late na ako. Anyway, magandang umaga, Manang Teresita. Salamat po sa inyong tanong. No? Kung lumihis po yung buto ninyo, maaari po bang ito ay natanggal sa lalagyan at binalik po yung balikat ninyo? Yun po ba ang nangyari? Bali, lumihis po yung buto niya kasi po, nilagyan po ako ng yung pong band-aids na yung makakapal na garter. Okay. Para pumantay po yung right shoulder ko po. Kasi nga po. Okay. So, na-dislocate po yung ating balikat, Maaling Teresita. So, pagka na-dislocate po yung balikat o natanggal ho sa lalagyan or sa kanyang nagkakabitan at binalik ito, maaari kasing nagasgas na rin yung ating cartilage, no? O nagkaroon na ng injury yung ating kasukasuan. So, maaari itong magkaroon ng tinatawag na post-traumatic arthritis kung saan nagkakaroon ng damage yung ating cartilage sa balikat o sa ating kasukasuan at nagdadala ito ng sakit, no? Usually, hindi ito nangyayari kaagad-agad after an injury. Mapapansin po ito nagde-develop a few years afterwards, no? Tapos, tinignan ko rin po yung edad natin, 57 years old na tayo. So, maaari pong nandun na rin talaga tayo sa edad na kung saan tayo ay nagkakaroon na rin ng mga tinatawag na wear and tear o degenerative changes sa ating balikat. So, maaaring compounded na yung ating kondisyon na mayroon tayong pre-existing na post-traumatic arthritis, tapos ngayon nagkakaroon na rin tayo ng osteoarthritis. So, kaya po sumasakit siya pagka may certain position na sumasakit yung inyong balikat. No? Kung ganito po ang inyong nararamdaman, maaari po ninyong umpisahan ng pag-exercise, no? Isang exercise yung tinatawag nating pendulum exercise, no? Yung habang nakatayo at iniikot pababa lang yung inyong balikat, no? Hanggang palaki ng palaki ang pag-ikot. Yes, ma'am, no? Maganda po nakadiretso ang inyong siko, hindi nakatiklop. Daya yan eh. So mas maganda po nakadiretso ang siko, nakalock siya ng diretso at paikot-ikot, no? So that's one exercise na pwede po natin gawin, no? Pwede rin po natin siya gawa ng yung tinatawag na finger ladder exercises. So yung daliri, ilalagay niyo kung ito po yung dingding, ito pala yung dingding, ito yung daliri ninyo, diretso ho ang siko, akyat baba, no? So yung mga exercise na po yan to maintain ho the mobility of your joint. Now, for the pain po, pwede tayong mag-start with warm compress, no? Warm compress, and you can put any liniment or topical analgesic para ho mawala yung pain. Pwede kayo mag-try ng mga kung ano-anong mga, let's say, efficacy, or if you like, ketoprofen gel, yung mga ointment na nakakatanggal ng pain, no? So, kung hindi pa rin nawawala at hindi nag-i-improve, daan po kayo sa clinic ni Kuya kung may panahon kayo para po matingnan kayo ng mas mabuti. Maaring kailangan natin magpagawa ng x-ray para matingnan natin yung mga pagbabago sa inyong balikat. Dok, tanong ko, no, totoo ba yung pag lumalamig kumikirot? Wala tayong scientific evidence but marami pong nagre-report niya, no? So it's more of an anecdote. So yung iba naman, ang sabi pag mainit, mas sumasakit kasi daw nag-e-expand yung shoulder or yung joint, no? Ganun din sa pag malamig, nag-e-expand din daw yung capsule, kaya daw So, the changes in temperature can lead to joint pain but we don't have any explanation as to why. Kasi yung iba lalo na pag may bakal sa loob. Opo. Yun naman kasi po yung foreign object natin, yung bakal, maaari talagang, nag-change, siguro nagkukosya. Pero hindi po lahat. Hindi lahat. Pagka ba lumamig yung panahon, lumalamig yung bakal?
Hindi naman. Pero siguro mas sensitive. I think it's more Oo on... nga naman. Because nagkaroon na ng procedure yung patient. So yung soft tissue niya is not the same. So, maaaring... Nay, pagka po meron kayong pagkakataon, kung pwede, magpa-x-ray din po kayo sa clinic natin para po mas masigurado natin kung sakaling... Pero yung in-advise po ni Doktora Pebbles, kung magagawa nyo po, gawin nyo para tignan nyo po kung mag-improve. Tapos kung sakali naman, para mas matignan po kayo mabuti, punta po kayo sa clinic po natin. Ho? Okay po, Nay? Opo.